sa ating YouTube channel Basbags TV, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. So iyan po mga kaibigan, no, ang tuloy-tuloy nating pasilip, no, sa inyo sa umagang ito. So ayan, no, makikita naman natin mga kaibigan ang puspusang paglilinis dito sa tauhan ng Manila City Hall, no, through the leadership of our very own, very active Mayor Isko Moreno, no. Ayan, ito ang kanyang malaking ambag dito po sa pagpa-rehab, pagpalinis dito sa Manila Bay. Papasalamatan po natin una-una ang ating Panginoon na binibigyan po tayo ng pagkakataon makapag-live, Kumusta mga Lodi? Welcome sa ating YouTube channel Basbags TV. Kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Tara na! Good morning sa ating mga kababayan na nandyan ngayon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga ay nandito na po tayo ngayon sa Manila Bay upang ating ipasilip sa inyo ang maiinit na mga balita patungkol ngayon dito. So sa umagang ito, ayan, ito po ang ating makikita. Bago po tayo dadako sa unahan, kung ikaw ay bago pa po sa ating YouTube channel Basbags TV, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. So ayan po mga kaibigan ang ating nakikita sa umagang ito, no? Araw-araw po ganyan po ang kanilang problema pag ganito ang ating panahon. Ayan po, no, makikita po natin ang grabing mga basura, no, sa umagang ito. Pero ayan, nakikita natin ang sangkatutak na basura sa bahaging ito. So ayan, so todo pulot ang ating mga kababayan na galing po sila sa City Hall, sa DPS Department. Ayan. So dito po, ito po yung Yacht Club na kung saan ito po ay dinadayo ng mga maraming tao nung mga nakaraang mga buwan at saka nung nakaraang taon. So ayan, ito po ang ating makikita ay tuloy-tuloy lang po silang namumulot, naglilinis ng mga basura sa bahaging ito. So actually mga kaibigan ay alas 5 pa po sila, nandito na po sila, no, 5:30 early in the morning nandito sila para po linisin po ang bahaging ito. So nandyan po sila, no, at kasama po natin ngayon si Kuripo TV. Ayan, so ayan po, okay, ayan. So ayan po ngayon ang ating mga kababayan, mga kaibigan natin, no? Tuloy-tuloy po silang ngayon naglilinis, no, dito sa bahaging ito. So actually may sakayan po dito, mga bangka, no? Ginagamit din po nila para sa pagpulot ng mga basura. So ayan, no, nakikita natin kung paano nila nililinisan ang mga bahaging ito. Ayan, no, kapansin-pansin, maraming mga kahoy, mga basura. Sabi nga po ng ating mga kababayan, ang mga basurang ito ay galing to sa ibang area. Hindi ito galing dito mismo sa Manila Bay, no? Galing po ito sa ibang area. So yan, makikita naman natin na kung ating sisilipin ang bahagi ng Manila Bay ay wala pong tawag dyan, wala naman pong mga basura kasi nga po pinagbabawal na nila ang pagtitinda. Pero ito talaga mga kaibigan, ito po ang ating masaksihan, no, umaga. Pero meron naman pong mga araw na hindi po ganito gaano kadami ang basura. So piling-pili lang po, no, ang basura na marami. So siguro kahapon kasi malakas ang ulan at kanina malakas ang alon. So ganito po ang naging resulta, no? Ganito po ang naging resulta sa bahaging ito. So ayan, dito po tayo ngayon, no, ating, no, kasi nga po sa mga oras na ito ay palaki na po ang tubig. So ayan, no, ating makikita, no, kung paano talaga nililinisan ng ating mga kababayan, no, lalong-lalo na sa bahaging ito. Ayan, so meron na po tayong magandang content, no, mga kaibigan. Ayan, so si
si Boss Corepo TV, ayan, tutulong siya kasi may stand kasi yung ano niya, yung cellphone niya. Sa atin walang stand kasi. Ayan, no, si Boss Corepo TV. So, ayan, ha. Tutulong siya sa paglilinis dito. Ayan. So, grabe, no? Grabe talaga ang basura dito. Ayan. So, kinakailangan to ng ano pa, marami pang tauhan siguro. So, pero maya-maya to, matapos na to kasi tulad ng dati, marami ang basura ang nakatambak dito. Pero ano po, tumawag po sila sa taga DPWH, no, na kung saan ang taga DPWH ay todo rescue din sa bahaging ito. So, ayan, no, grabe. So, sa ating mga kababayan dyan, hindi po madali, no, ang paglilinis, no, dito sa Manilabi, lalo na kung ganito ang sitwasyon. So kinakailangan talaga na may patience tayo, no? Kailangan talaga may ano tayo, puso tayo para sa patuloy na pag-aayos, paglilinis dito sa bahaging ito. So yan ang pinaka-importante, mga kaibigan, no? May puso tayo at tayo ding mga Pilipino ay ano din po, meron din po tayong sariling disiplina, no? Meron tayong disiplina sa sarili natin upang ay hindi na po tayo hindi po ganito ang kalala ang Manilabi. Kahit sa pag ano po, pag anong tawag dyan, no? Pagtapon ng mga basura, ayan, malaking tulong po yan sa atin, no? Kapag ay nakibahagi ka na hindi ka nagtapon ng basura kahit saan-saan, malaking tulong po yan sa atin. So, ayan, malaking tulong yan sa atin. So, isa yan sa pinakamagandang ano, gawain dito ngayon, no? So, grabe talaga, mga kaibigan, no? Ang tuloy-tuloy na paglilinis dito sa bahaging ito. Ayan, no? So maaga po tayo, mga kaibigan, no, para makapagbigay sa iyo ng update. Actually alas 5, mga 4:50 nagising na po tayo kasi nga po birthday nga po ng ating firstborn, noon ng baby natin, kaya maaga tayo, inspire tayo, no? Tapos nagpray, ay pumunta dito, nag-cover para makapagbigay tayo sa inyo ng panibagong update. Ayan, so kaya nga ay nandito tayo ngayon. So, ayan, no, mega love shout out sa inyong lahat dyan, no, sa ating mga kaibigan na nandyan ngayon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Mega love shout out sa inyo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, Bassbox TV. No, again, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Bassbox TV, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. So iyan po, mga kaibigan, no, ang tuloy-tuloy nating pasilip, no, sa inyo sa umagang ito. So ayan, no, makikita naman natin, mga kaibigan, ang puspusang paglilinis dito sa tauhan ng Manila City Hall, no, through the leadership of our very own, very active Mayor Isko Moreno, no. Ayan, ito ang kanyang malaking ambag dito po sa pagpa-rehab, pagpalinis dito sa Manilabi. Papasalamatan po natin una-una ang ating Panginoon na binibigyan po tayo ng pagkakataon makapag-live, makapagbigay tayo ng update sa inyo. So, sa ating pong Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat po, President, no, sa malaking inyong pong puso, pananaw para mabago po ang Manilabi. So, ito po ang magandang mga usapin, mga kaibigan. Kahapon po ate pong natalakay kung sino ang makaupo sa susunod na eleksyon, sa susunod na administration, ay handa niya bang ipagpatuloy ang nasimulan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na project dito sa Manilabi. Ayan ang mga ano kaya ang sa tingin nyo, mga kaibigan. Ito ba'y ipatuloy or ito ba'y kasi sakali hindi na si President Rodrigo Roa Duterte ang maging Pangulo kasi bababa na siya according to the law, baba na kanyang pwesto after 6 years ng kanyang
term is ano sa tingin nyo? Ipapatuloy pa ba ang project na ito? So i-comment niyo po ang inyong mga comments sa ating comment section. Babasahin po natin dyan, no? Babasahin po natin yan mga kaibigan. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Habang po dito tayo, atin na rin ipasisilip sa inyo ang sitwasyon talaga ngayon dito. So marami nga pong mga kaibigan natin, nababasa natin sa social media at saka sa yung palaging bumibisita dito sa Manlabi. Sabi nga po nila, sana kahit daw iba na ang presidente, ay ipagpatuloy pa rin ang project na ito dito ngayon sa Manlabi. Oo, sana nga po, no? At ang sabi nga po ng iba, kahit sino man ang presidente yung makaupo, ay sana tuloy pa rin, no, ang ano po, pagpapaayos dito, no? Kahit hindi man, kahit sino presidente. So yan po ang ating inasahan mga kaibigan. Sana tuloy-tuloy po, no, ang patuloy na programang ito kahit sino makaupo sa presidente matapos ang eleksyon sa 2022. So ayan, no, kahit suportan, no, kaya na lang dito si Mayor Isko, ay hindi po sila kapartido ni President Rodrigo Roa Duterte, pero tumutulong po siya, no, sa pagpapaayos dito. Ayan, no, tumutulong po siya. So nakikita naman natin, nagpadala po siya sa kanyang mga tauhan, no? Marami dito, araw-araw to mga kaibigan, taga MMDA, taga DPWH, taga DPS. Ito yung taga DPS, no? Ayan, nakikita natin na may bangka pa sila. Siguro makikita natin na ano po, nakuhuli sila ng isda. Hindi po isda ang inuhuli nila mga kaibigan, mga basura po na nandito ngayon sa Manila Bay. So ayan, no, ang ating magandang usapin sa umagang ito. Kung ito ba ay pagpatuloy pa kung sino makaupo matapos ang 2022 presidential election, ipagpatuloy pa ba o hindi? O dapat bang ipatuloy o hindi? So i-comment nyo na po ang iyong comment mga kaibigan sa ating comment section, no? Para po kayo ay ating mabasa ang iyong mga komento. Ulitin ko po, kung ikaw ay bago pa sa ating YouTube channel Bassbox TV, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Ayan. So ayan, no, ang pinakasariwang balita mga kaibigan. So sana nga po kayo po ay nasiyahan sa ating patuloy na pagsubaybay, patuloy na pag-ibigay update sa inyo. So maraming salamat po, hanggang sa sunod nating pagkikita muli. God bless us all. At yan po ang ating video ngayong araw. Don't forget to like, share, and follow at mag-iwan ng comments. Hanggang sa muli!